Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Nico Pitadang at ako ngayon ang magtatalakay tungkol sa self-defense. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Radwin Binominal at ako ang magtatalakay kung paano lupasan ang sarili at ito ang aking kasama. Ako nga pala si Angelo Estima Togas. Ako nga pala si Art J. Opelio. Kami tatlo ang inyong coach mas programa ito. Magandang araw sa inyo lahat. Ako po pala si Eras Haimar. Isa din pala ako sa tagapagtalakay tungkol sa self-defense. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat sa panibagong araw na pinagkaloob ninyo sa amin. Salamat sa pagkakataon magsama-sama muli para sa gawain ito. Naway, patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng kahilingan upang mas makabuluhan at maayos ang gawain ito. Ito lamang ang aming saming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang self-defense ay ang kakayahan ng isang tao na ipagtanggol ang sarili laban sa anumang panganib o karahasan. Hindi ito tungkol sa pananakit ng iba, kundi sa pag-iwas at pagprotekta sa sarili sa tamang paraan. Sa pamamagitan ng self-defense, natuto tayong maging alerto, handa, at may kumpiyansa sa sarili. Ano nga ba ang physical self-defense? Ang physical self-defense ay ang paggamit ng katawan, mga galaw tulad ng pagharang, pagtulak, suntok, sipa at pagligtas sa mahahalagang bahagi ng katawan para protektahan ang sarili at makaalis mula sa panganib. Hindi ito para manakit ka ng iba, kundi layunin nito ay lumuwas ng ligtas. Mahalaga ito dahil pinoprotektahan nito ang ating buhay, kaligtasan at dangal. Narito ang 6 na simpleng teknik na madaling matutunan. Defensive stance. Paa nakabalanse, kamay nakataas para sa proteksyon. Palm him strike. Suntok gamit ang ilalim ng palad. Front kick. Elbow short strike. Escape from risk grow. Pang-anim, keep turn grip. Sa panahon ngayon, mahalagang matutunan ng bawat isa ang tamang paraan sa pagtatanggol sa sarili o self-defense. Hindi natin palaging alam kung kailan darating ang panganib. Maaring ito ay sa lansangan, paaralan, o kahit sa loob ng ating tahanan. Sa pamamagitan ng kaalaman at tamang pagresponde sa mga sitwasyon ng panganib, nagkakaroon tayo ng kakayahang protektahan ang sarili at maiwasan ang mga malalaking pinsala. Kaya narito ang 3 sitwasyon na halimbawa na maaari mong gawin kung sakaling mangyari ito sa iyo. Sa self-defense, mahalaga ang pagkakaroon ng tamang mindset at pagsunod sa safety rules. Hindi lamang ito tungkol sa pakikipaglaban, kundi sa pag-iwas sa panganib at paggamit ng disiplina. Ang tamang pag-iisip at paggalang sa mga patakaran sa kaligtasan ay nakakatulong upang maprotektahan hindi lang ang sarili, kundi pati na rin ang ibang tao sa paligid. Safety rules at mindset. Unahin ang pag-iwas. Lumayo sa madilim na daan at manatiling alerto. Layunin nito ang lumikas. Huwag makipag-deal o magpalala ng sitwasyon. Gamitin ang lakas na proportional, only enough para makaalis. Mag-practice sa ligtas na lugar at kasama ang trainer o kaibigan. Gumamit ng pad kapag nagsasanay ng strikes. Alamin ang batas lokal, may legal limits ang paggamit ng puwersa. Saan saktan para mabilis makaalis? Una,
sa mata o sa ilong, panandaliang disorient. Pangalawa, lalamunan o leeg, gumagawa ng shock, gamitin lang sa extreme danger. Pangatlo, tiyan o sa tiyan ni baba, para mawala ang ritmo ng attacker. At pang-apat, singit o sa tuhod, para talagang makakawala at tumakbo. Unang sitwasyon. Habang nasa parke, may grupo ng kabataang nagbibiro ngunit isa sa kanila ay nagtulak sa iyo ng may panakot. Pero na miss, sumama ka na. Sige na. Narito ang mga tamang tugon. Una, panatilihin ang distansya at huwag agad gumanti ng suntok. Sige na ba? Pangalawa, sabihin ng matatag ngunit kalmado. Kagaya ng, tigilan mo ako. Pero na Pangatlo, lumayo at humingi ng tulong sa mga nakakatanda o guwardiya sa paligid. Narito ang mga tamang tugon. Huwag may kapagpambuno, bitawan ang bag kung kinakailangan. Sigaw ng tulong at tumakbo sa direksyong kabaliktaran. Kaligtasan mo ang unahin, hindi ang gamit. Pagkatapos, tumawag agad ng pulis o barangay. Nor, kapag ikaw ay sinakal, ay gagamitin mo yung siko para ipagtanggol ang iyong sarili. Ang siko ay maaaring hampasin mo sa mukha, leeg o katawan. Paano ko kung gagawin yun? Ganito. Halimbawa, sinakal niya ako. Maaari ko siyang sakalin sa gilid para ako ay makapatay. Kaya alam ko na po. Ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas, kundi pati na rin sa mental na paghahanda at estadya sa pag-iwas. Ang pag-aaral ng self-defense ay nakakatulong sa mga tao upang maging mas handa sa mga mapanganib na sitwasyon. Protektahan ang sarili, pagsasanay sa self-defense. Protektado ako, igalang mo.